Hello Leo! Welcome to Like a Tarot. Ano ang salubong sa mga Leo sa darating na taong 2024? Itong mystical card at saka angel number ay mas nagbibigay detalye sa tarot cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Ay, ayan, ito na. Despair. Sa panahon ng kalungkutan o kawalan ng pag-asa, maging matapang at saka magpakatatag. Huwag ka matakot kasi hindi ka tatalikuran ni Lord. Gamit naman ng mystical card, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye. Matagal pa ang 2024 at karamihan sa atin kahit hindi Leo, meron talagang mahirap na sitwasyon na pagdaraanan. Kaya huwag makalimot na magdasal. Kaya fight lang tayo guys. Tuloy-tuloy lang sa mga magandang hangarin sa buhay. 2, 3, 4, 8. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. Oh, yun talaga guys eh. Talagang meron kang pinagdaraanan at huwag kang makalimot na humingi ng tulong sa Diyos or sa mga guide mo. Angels. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang salubong sa mga Leo sa darating na taong 2024. Ace of Swords, Two of Swords. Isang card na lang. Angels, ayan. Eight of Cups. Ang ipinapakita ng cards na ito, meron ka ng sitwasyon na gustong tapusin. Matagal bago mo to pinag-isipan or yung bang nagsakripisyo ka. Alam mo naman kasi yung katotohanan eh. Pero ang ending, iiwan mo pa rin talaga itong sitwasyon na to at pipiliin mo kung ano yung mas makakabuti. Sa career, sa mga walang trabaho, may trabaho kang makikita. Pero, meron kang pagpipilian. At ang advice ng mga cards ay lakasan mo yung loob mo at saka siguraduhin mo na ito talaga yung career na gusto mong tahakin. At saka sa career, kung meron kayong kailangan pagdesisyonan, lalo na kung grupo kayo, huwag kang magdesisyon or magmadali para hindi ikaw yung masisi. Ang ilang single, nakalimutan mo naman na talaga yung nakaraan. Pero, nag-iisip ka kung makikipagrelasyon ka ba or maging single na lang muna. Ang ilang single, naghahanap ka ng karelasyon pero sa ngayon hindi ka pa talaga makahanap or hindi nagtatagal yung relasyon mo. At nakakaramdam ka ng kabiguan. Kapag ganito yung pakiramdam mo, mas maigi na magpahinga ka lang muna para hindi pilit yung love na mararamdaman mo. Ang ilan na nasa relationship, pwedeng natapos na yung relasyon nyo pero wala pang formal na talagang hiwalay na kayo. Ang advice ng cards para sa mga nasa relationship, balansehin nyo ng person mo ang relationship para
matutugunan kung ano ba yung kailangan sa relasyon. At saka ang advice pa ng cards ay makakatulong kung ano man yung katotohanan na malalaman. Kung ano yung totoong nangyayari sa relasyon. Ay basahin muna natin ito guys. Enjoyment. Ganun nga talaga guys na yung bang hindi mo dapat ipilit yung sitwasyon. Mas pairalin yung love sa sarili at saka sa paligid kesa sa mga negatibo. Ito naman yung angel number mo. 777. Things will instantly happen for you. Affirm the power of a sudden blessing. From this moment onwards, you are breaking through. Miracles are real and natural for you. Tap 777 if you agree. Pinapaunawa sa iyo ng mga cards na kahit may mga biglaang sitwasyon na nagpapasakit sa iyo, meron din namang biglaang sitwasyon na blessing ang dala sa iyo. Kung sa ilan, yung katotohanan ang nagpatatag sa relasyon, ang iba naman, yung katotohanan ang nagpahiwalay na sa inyo. Nagdesisyon ang isa sa inyo na tapusin na lang ang relasyon. Dalawang cards na yung nagsabi niyan. Ito naman yung mga cards para sa biggest achievement sa darating na taong 2024. 10 of Pentacles, 7 of Cups, at Page of Pentacles. Sa mga cards na ito ay ipinapakita na mas mag-focus ka sa kung ano talaga yung mas importante sa buhay mo para kahit na merong pagpipilian na darating sa buhay mo, tama yung mapipili mo. May pang long-term fulfillment at saka syempre yung abundance. Maybe ikaw ito or anak mo na napaka-positibong person. Mukhang itong person na to yung nanindigan para sa pamilya, para matugunan yung mga pangangailangan at saka maraming oportunidad na dumating sa kanya. Parang yung bang nakakonekta sa kanya na siya yung kailangan kumilos. Na para matugunan yung kailangan ng pamilya. Ano man ang estado mo sa relasyon, yun yung ipinapakita sa cards. Ang ilan sa inyo sa financial, magkakaroon ka ng malaking kita. Yung bang mapupunan yung mga pangangailangan mo. Pero syempre guys, kapag mag-i-invest ka or mag-i-start ka ng negosyo, dapat ikaw yung main. Hindi pwedeng ibang tao yung pinagkakatiwalaan mo sa financial mo. Dalawang cards na yung nagsasabi niya na kailangan planado at saka safe. Ang ilan na nasa relationship, matatag at saka secure ang relasyon nyo ng person mo at magpapatuloy ito. Pero syempre, wala namang perfect na relasyon. May mga panahon pa rin talaga na magkakaroon kayo ng problem ng person mo. Pero hindi iyon yung magiging dahilan para kailangan ng bumitaw. Nagkakaroon talaga ng pagtatalo pero part yun ng relasyon. Mistake. Ito yung word na dapat hindi ginagawang alibay. Kung alam mong nagkamali ka na, itama mo. Kasi yung pagkakamali, isa rin yan sa lesson na dapat nating matutunan sa buhay. 222. You may have to make a choice to ideas, place, or people that you love intensely. Many choices are not obvious or easy, but they are what help you grow spiritually as a person. Naka-3 cards ka na marami kang pwedeng pagpilian. Ganun ka bait ang Diyos sa iyo. Para lang hindi ka makaramdam ng kabiguan kung mapapansin mo.
Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person na darating sa buhay mo na makakatulong sa iyo. Pero maraming person na magkaka-interest sa iyo kaya mahihirapan kang pumili. Sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na nagiging tahimik or maayos ang relasyon. Magiging busy at saka marami kayong plano ng person mo. Ang ilan sa inyo ang akala mo ang relasyon nyo hindi magtatagal pero nagkakaroon ng successful na resolusyon. Ang advice ay huwag hayaan na maging boring ang relasyon para hindi kayo pareho ng person mo na mag-focus sa material or career lang. Ito naman yung mga cards para sa tips na para maging payapa ang 2024 na mga Leo. 6 of Swords, 3 of Pentacles at 5 of Swords. Kahit naman na hindi ka nabigyan ng tips, ikaw na mismo yung nagdedesisyon para sa sarili mo. Naka-3 cards ka na mag-move on sa bawat situation na darating sa iyo. At saka paplanuhin mo na kung ano yung mga gusto mong maging goal sa buhay. Mapagtatagumpayan mo kahit na mag-isa ka lang kasi determinado ka sa mga desisyon mo. At saka ayaw mo na rin makipag-connect sa mga person na nagbibigay negatibo sa buhay mo. Sa health, 2 cards na yung nagsasabi na pinapangalagaan mo na yung kalusugan mo. At saka ang ilan sa inyo sa health, iwasan na maging magagalitin. At saka umiwas din, naka-3 cards ka na sa matalas na bagay. At saka relax lang, karamihan ng cards mo puro matatalas, espada. Sa mga single, 3 cards na ito ang nagpapaalala sa'yo na kung magmamahal ka, huwag mo ibuhos ang lahat. Magtira ka ng respeto sa sarili mo. Lalo na't meron kang potential person na makikilala na ilalagay ka sa alanganin na sitwasyon. Yung bang may betrayal. Ang ilan na nasa relationship, naka-2 cards ka na yung relationship nyo ng person mo nagkaroon ng problema pero naayos din. Babawi yung person mo sa mga pagkukulang niya. Ang ilan naman, 3 cards na yung nagsabi na betrayal ang dahilan kaya nagkahiwalay. Itong The Hangman, naka-4 na cards ka na natutunan mo ng abandonahin yung mga negatibong kaisipan or negatibong sitwasyon. Itong 4 of Swords, kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, simulan mo na magplano at alisin mo na yung mga hindi naman related sa buhay mo. Itong Ace of Wands ay positive na may mga magandang oportunidad na darating sa iyo, yung mga bagay na gusto mo talagang gawin. Dahil sa guided ka, magpapatuloy ang progress at ikaw na mismo yung gagawa ng milagro sa buhay mo.